missing person report. Tsaka yan yung sinasabi-sabi dito na 14 years na daw yan nawawala. At hanggang ngayon, wala pa rin daw balita. Patingin nga. Yes, alam mo, parang may pagkahawig kayo. Mga mata, ilong, labi, parang ikaw na ikaw. Nakakainis? Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kami maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. Oh, ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Sus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako pa. Hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So,
So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Hi, Ma. Aalis muna ako ngayon na. May party lang po kasi kami ngayon nila Ana. Party? Na naman? Eh di ba kakaparty nilang nung isang araw, anak? Naku, tigil-tigilan mo ako, princess, ha? Kababae mong tao. Sige nga, payagan mo na ako. Minsan lang naman to, eh. Tsaka hindi ko nga rin alam kung mauulit pa tong party-party namin na to. Kasi malapit naman din yung pasukan, eh. O siya, sige. Mag-enjoy ka. Basta last na to, ha? Ikaw talagang bata ka. Huwag kang pupunta. Huwag kang pupunta. Ha? Ma? May sinabi po ba kayo sa akin? Oo. Ang sabi ko, mag-enjoy ka. At huling party mo muna yan. Wala mo nang magpa-party sa susunod. Thank you, Ma. Oh, dyan ka na at may aayusin pa ako doon. Huwag na huwag kang pupunta sa party na yun. Oh, Ma. Bakit po? Anak, nakapunta ka ba sa party ni Ana? Hindi na po eh. Hindi na po ako tumuloy. Buti naman. Huwag na huwag kang pupunta doon at hinuli sila lahat ng mga pulis. Ano po? Bunso? Uy, Princess? Ate, makikisuyo lang sana ako ngayon sa'yo, Bunso. Pwede bang ikaw muna yung kumuha ng in-order kong pizza? O sige po. Basta ate, gamitin ko na lang yung sasakyan mo, ha? Ang init-init kaya sa labas. Tsaka para mas madali lang ako makarating dito at makuha yung order nyo. O siya, sige, gamitin mo na lang yung sasakyan ko para mabilis kayo makarating dito at mabilis mo makuha yung in-order ko. Pero princess, mag-iingat ka sa pamamaneho, ha? Huwag po kayong mag-alala, ate. Expert kaya to sa pamamaneho. Thank you, ate, ha? Sige, nakukunin ko na. Ano ba yan? Apakan mo yung brake. Ano yun? Sabi ko, apakan mo yung brake! Ay, Diyos ko! Yung sasakyan nagkabanggaan. Buti na lang yung isang sasakyan doon. Hindi nadamay. Nako! Kaya nga, Mare, muntik na nga lang eh. Ate? Ate, alam niyo ba? May naririnig akong kakaibang boses. Boses? Boses saan? Hindi ko kasi ma-explain kung ano to eh. Pero naririnig ko siya sa isip ko. Boses? Ayan kasi, party ka ng party. Kaya ayan yung kahit ano na yung naririnig mo. Ate naman eh, maniwala ka sa akin. Nagsasabi talaga ako ng totoo. May naririnig talaga akong kakaibang boses sa isip ko na para bang binabalaan ako sa mga pwede kong gawin. Diyan ka na nga. May lakad pa si ate. At magpahinga ka muna. Tama na muna yung kaka-party-party mo. Kahit ano-ano na yung mga naririnig mo. Oh. Justin, dalawang teenager ang natagpo ang patay at ang suspect ay hindi pa nahuhuli. Pumunta ka sa bahay ng ate mo at buksan mo yung basement doon. Wow! Time travel! Hindi ko pa ito nararanasan, 2040? Or 1940? Mukhang exciting to,
Gusto ko malaman kung paano namuhay yung mga tao noon. Kaya sa 1940 tayo. Eto na ba yun? Wow! Ang ganda naman! Grabe! Sobrang ganda pala dito, no? Ibang-iba na talaga sa ngayon. Ang dami nang nabago. Teka, ano yung maingay na yun? Mukhang masaya doon ah. Pakapunta nga. Wow! Ang dami namang tao dito. Ano yun? Sayawan! May pagkagunin pa oh. Grabe naman. Binibini, anong klaseng kasuotan yan? At ang pula-pula pa ng iyong mga labi. Halos kitang-kita na ang iyong kalooban, Diyos ko. Huwag mo nang intindihin to. Binibino. Ano ang iyong sabi? Ano nga ba tawag sa kanya?